Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Maibang balita naman tayo ngayon. Ang Amerika, ang NASA ay pinalabas na itong classified files noon tungkol sa mga UFO, Unidentified Flying Objects. At alam niyo ba mga kababayan, kaya binigyan ko to ng reaksyon mga ka-Golden Boy, ay dahil ang Pilipinas pala talaga, totoo pala yung sinabi ni Roy Alvarez, yung artista na itong naka-connect daw sila sa mga UFO. Yung Mount Diwata ba yun? Saan ba yun na bundok? Di ba sa Luzon yun na doon nagpugad ang mga alien na yan. Kaya ayon sa Amerika ay ganun din na ang Pilipinas ay pinakamaraming sighting na narito sa Pilipinas na nakikita din ng NASA na dito lumilipad ang maraming mga UFO. Kaya totoong sentro ng UFO ang Pilipinas. Kaya nga merong mga biringan, di ba, tungkol sa mga biringan na yan. Yung Mount Diwata na yan, kung saan na bundok yan ay nandyan daw nagpupugad yan ng mga aliens, mga UFO sightings. At tayo magtataka bakit Pilipinas ang pinili ng mga alien na yan na dito sila magtatago. Mamaya ating bigyan ng reaksyon. Atin muna panoorin itong video courtesy ng The Fire Post. The caption says it materialized out of a bright light in the sky in September 2023. And they say then it vanished. There's also a document detailing an FBI interview with a drone pilot who reported seeing a linear object with a light so intense he could see bands within it. Now here's the important context. This didn't happen overnight. Congress ordered the Pentagon to start releasing the UFO related files back in 2022, after members of the military came forward with accounts of encounters with unexplained aircraft. A dedicated office was then created. A 2024 report came out documenting of National Intelligence to begin identifying and releasing government files related to areas that governments kept them locked away for decades. Blurry lights in the sky, metallic objects appearing out of nowhere, pilots reporting things they could not explain. Even astronauts photographing unexplained formations in space. Sounds like the plot of a Hollywood alien movie, right? Except this time, the files are real. And now the United States government says the public can finally see them. The Pentagon has released what it calls never-before-seen UFO files, or as officials call them, prefer to call them now, UAP, that is unidentified anomalous phenomena. Taking to Truth Social, US President Donald Trump said, and I'm quoting, "In an effort for complete and maximum transparency, it was my honor to direct my administration to identify and provide government files related to alien and extraterrestrial life." He also criticized previous administrations, saying, and I'm quoting again, "Previous administrations have failed to be transparent on the subject. With these new documents and videos, the people can decide for themselves what the hell is going on, So have fun, and mismo kay enjoy." Donald Trump sa kanyang Truth Social media ay sinabi niya na siya yung nag-utos sa Pentagon na i-release itong mga footage ng anomalous phenomena o UAP, Unidentified Anomalous Phenomena. Mahirap yata bigkasin, mas maganda yung UFO kasi nasanay na tayo UFO. Noong ako'y grade 6, mga ka-Golden Boy, mga kababayan, yung aking mga magulang ay mga teachers yon at maaga silang public school teachers, maaga silang pumupunta sa school, alas 5 pa ng madaling araw kasi may kalayuan yung eskwelahan galing sa bahay namin. Kaya habang sila ay naglalakad, kasi nilalakad lang noon ang school at bahay, ay biglang dumaan sa kanila, alas 5 na yun ng umaga, dumaan ang dami-daming bilog, parang mga platito, kaya nga tinatawag na flying saucers. Para kasing mga sila na marami. 1982 yata o 1983 nakita ng aking mga magulang at kinikwento talaga nila sa akin na sila'y dumapa gumagapang sila, baka daw makita sila kasi ang dami daw na dumaan. Kaya dito yun, nabalita yun sa Surigao, lumabas daw sa karagatan ng Surigao yun na napakarami lumabas, lumipad, mabilis.
1980s yun, mga kababayan. Kaya totoo itong mga tinatawag na UFO. Ang tanong, bakit Pilipinas ang napili nila na parang lugar na dito sila gagawa ng observatory? Kasi ayon sa mga alientologist, itong mahilig sa alien, ay ang Pilipinas daw ay parang nasa sentro ng mga superpowers na bansa. Parang nasa gitna ang Pilipinas, so parang watchtower siya. Nagkikita ng mga alien ang China, nagkikita ng mga alien ang Russia, ang Korea, Japan, nakikita ang Europe, kasi nasa sentro nga tayo. Nakikita ang Australia, di ba mga kababayan? Kaya diyan sila sa yung bundok na mataas diyan sa Banahaw ba yun? Mount Banahaw sa Luzon. Diyan palagi namamalagi noon, 1990s ang mga UFO na yan. Parang watchtower nila yan, bundok. Yung iba sabi sa Mount Diwata. Okay, patuloy tayo dito sa kakaibang natin, UFO episode. Secretary of War Pete Hegseth says it's time for the American people to Secretary of War Pete Hegseth says it's time for the American people to see it for themselves. You can take a look at the files yourself on the Department of War website. It displays several black and white images of UAPs with a classic retro-style background and statements written in typewriter-style font. The first release includes 100 marami. documents, old State Department cables, FBI files, NASA transcripts from true space missions. There's a photograph from the Apollo 17 mission in 1972 showing 3 dots in a triangular formation in space. There are also then infrared images captured over the western United States of unidentified objects. There are FBI lab renderings of bronze metallic ellipsoid object, reportedly 130 to 195 feet in length. The caption says it materialized out of a bright light in the sky in September 2023. And they say then it vanished. There's also a document detailing an FBI interview with a drone pilot who reported seeing a linear object with a light so intense he could see bands within it. Now here's the important context. This didn't happen overnight. Congress ordered the Pentagon to start releasing the UFO files, related files, back in 2022. After members of the military came forward with accounts of encounters with unexplained aircraft. A dedicated office was then created. A 2024 report came out documenting hundreds of new UAP incidents. But that same report found no evidence Alright, so that the US bakit nga government ba nung had mga ever nakaraang confirmed the sighting of alien technology. administrasyon, maliban kay Trump, ay hindi talaga nila dinidisclose ito, hindi pinapakita na mismo ang mga piloto ng Pentagon, ng US Air Force, ang nakakuha ng video ng mga anomalous flying objects na ito or UFO. Mga kababayan, bakit tinatago? At sabi ni Trump ngayon ay ilalabas niya na para malaman ng publiko na mayroon talaga ang mga ganito na tinatawag na mga unidentified flying objects or unidentified flying anomalous object. Ang hirap naman bigkasin, anomalous eh. Kaya ito na ba yung sign of end of the world? Kasi sa end of the world, lalabas na yung mga signs eh. Ang daming signs ng end of the world. Kapag lalabas na daw itong mga alien, kasi itong mga alien ay nagbabantay daw to sa Earth. Katulad ng pagsabog ng nuclear plant sa Japan, yung sumabog sa Japan, di ba? Ay lumitaw ang mga UFO eh. Kasi ayaw ng UFO na sabi nila na matunaw ang mundo, ang Pilipinas, dahil lamang sa mga maling imbensyon ng tao. Kaya binabantayan tayo nitong mga UFO na ito. Kasi nga ayon sa mga kwento ay ang mga alien daw ang naglagay sa atin dito sa mundo. Marami na nagsabi ng mga alien na ito ay ito yung mga heavenly gods or bodies or heavenly entity, which is
yan yung pinaniniwalaan natin na Diyos. So itong mga UFO can be an angel na pinadala. Kasi ang description ng angel noon ay may mga pakpak, di ba? Pero pwedeng ang mga angel na yan ay parang mga lumilipad kasi, kaya pakpak yung sinabi ng mga ancestors natin kasi wala pang description ng mga eroplano noon. So yung nakita nila na lumilipad na tao ay pwedeng lumilipad yun ng mga spaceships, mga kababayan. So medyo lumayo na tayo, napunta tayo sa science eh. Pero kakaiba talaga, no? Bakit maglitawan kapag may gera, kapag maraming mga pagsabog, bakit lumilitaw itong mga UFO? Parang nabulabog sila eh, parang nabulabog sila sa tinitirhan nila. Lalabas sila at titingnan nila kung anong nangyari sa mundo. Kaya antayin lang natin kasi isa sa mga signs of end of the world ay alien attack eh. hindi lang biblical eh, kundi ayon sa mga scientist, isa sa mga cause of end of the world is an alien attack. Isa doon ay pagbangga ng mga heavenly bodies, mga planeta, mga meteor. Meron ding itong katulad nung dinosaurs period, di ba? Tinamaan tayo ng malaking meteor, natunaw ang ibabaw ng lupa. Meron ding pagsabog ng mga supervolcano, sabay-sabay na sasabog. Yan yung mga signs na katapusan ng mundo. Pero isa doon ay alien attack, yung atakihin tayo ng mga aliens. Alright, kakaibang episode. Pag-i-comment mga kababayan, bakit nilabas ng Pentagon ang mga files ng UFO at bakit hindi ito sinasabi o nilabas ng mga dating presidente ng Amerika, at bakit Pilipinas ang nakitang lugar na napakaraming sightings ng UFO. Alright, so kung magpapaalam na, maraming salamat, at sa aking mga avid followers ay salute you, at sa aking mga bagong bisita, maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam.